At balikan po natin si Susan Enriquez, kaugnay pa rin ng kanyang ulat, kaugnay pa rin ng pagbabawal sa pag-aangkat ng hipon. Susan. Gigi, naalarma na ang mga nasa industriya ng hipon sa dalawang uri ng sakit na pumepesta sa mga hipon sa mga karatig bansa sa Asya. Ito ang early mortality syndrome kung saan natutunaw ang hipon kapag umabot ng isang buwan. Hindi pa raw alam kung ano ang dahilan nito. Isang uri naman ng virus ang dahilan kaya namumuti ang buntot ng hipon kapag tinamaan ng infectious myonecrosis virus. Madalasan daw itong nakikita sa hipon na kung tawagin ay Banamay. Malaki na raw ang binagsak ng industriya ng hipon sa karatig bansa sa Asya. Kaya ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ipinagbawal muna ang pag-aangkat ng hipon. Di rin muna pinapayagan ang pag-aangkat ng alimango dahil baka daw ito ang carrier ng naturang virus o sakit. Ang inahin daw ng Banamay ang inaangkat sa kadalasan dahil madali itong paramihin. Itong araw ang nakikipagkompetisyon sa kaparamihan ng supply sa palengke maliban sa sugpo at swahe. Batay naman ito sa naranasan ni Celia Banayo na nag-aalaga at nagbebenta ng hipon. Dito nga sa Cubao, makakabili ka ng hipon at alimango anumang oras. Kahit paano, ngayon ay nakangiti na ang mga nagtitinda dahil bukod kasi sa disispree ang ating mga alimango at ang hipon ay mabilis pang umaksyon ng gobyerno para hindi makapasok sa bansa ang kakaibang sakit ng mga hipon. Sakaling may mga umangkat ng hipon at alimango, papayagan lang daw ito kung galing ang mga ito sa bansang walang naitalang kaso ng dalawang sakit sa hipon. Gigi? Maraming salamat, Susan Enriquez.